Mga di mo akalain. Japan, Japan, bakit ka ganyan? Talakayin natin ngayon ang mga kamangha-manghang mga transportasyon na matatagpuan sa bansang Japan. At dun mo malalaman kung bakit ganito ang title ng videong ito. Tara, makinig ka. Alam mo ba kung anong tren ang parang bala sa bilis? Super linis at halos hindi lalilate. Ang Shinkansen ng Japan. Sa bidyong ito, tatalakayin natin kung ano nga ba ang Shinkansen, bakit ito tinatawag na bullet train, at bakit napakaganda ng sistema na ito. Tara! Ang Shinkansen ay ang high-speed rail system ng Japan. Una itong nilunsad noong 1964. Perfect timing para sa Tokyo Olympics. Mula noon, naging simbolo na ito ng teknolohiya at kausayan ng Japan. Ang salitang Shinkansen ay nangangahulugang bagong pangunahing linya. Pero mas kilala ito sa bansag na bullet train dahil sa hugis nitong parang bala at sa bilis din ito. Ang Shinkansen ay kayang tumakbo ng 240 hanggang 320 kilometers per hour. Imagine parang nagdadrive ka ng sasakyan na sobrang bilis pero super smooth pa rin ang biyahe. Sa bilis na yan, makakarating ka mula Tokyo papuntang Osaka sa loob lamang ng 2.5 oras na usually ay 6 to 7 hours kung magbabiyahe ka sa kotse. Pero hindi lang bilis ang dahilan kung bakit kamangha-mangha ang Shinkansen. Alam mo bang wala pang naitalang fatal accident mula sa technical na pagkakamali simula nang ito'y inilunsad? That's over 50 years of clean record. At sa punctuality as in, ilang segundo lang ang average delay nila kada taon. Sobrang disiplinado ang sistema. Komportable rin ang biyahe, malinis, tahimik, may legroom, at parang naka-business class sa eroplano. Ang Shinkansen ay hindi lang basta tren. Isa ito sa mga dahilan kung bakit sobrang efficient ng Japan. Nakatutulong ito sa mabilis na paglalakbay ng mga tao, turismo at negosyo. At syempre, iniingatan nila ang kalikasan gamit ang enerhiya na mas environment friendly kumpara sa eroplano. Ang Shinkansen ay patunay na kapag pinagsama mo ang disiplina, inobasyon, at malasakit sa mamamayan, posible pala ang ganitong klaseng sistema. Sana balang araw magkaroon din tayo ng ganitong klaseng transportasyon sa Pilipinas, di ba? Mapunta tayo sa subway ng Japan. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang isa sa pinaka-episyente, pinaka-organisado at pinaka-high-tech na subway system sa buong mundo? Kung plano mong bumiyahe sa Japan o curious ka lang kung paano sila naging ganito ka-advance, samahan mo ako ngayon sa isang malalim na paglalakbay sa ilalim ng lupa sa subway train system ng Japan. Sa Tokyo pa lang, meron ng higit sa 13 subway lines na konektado sa halos lahat ng sulok ng lungsod. Ibig sabihin, kahit saan ka pumunta, may subway station na malapit. Ang mga linya ay pinapatakbo ng Tokyo Metro at Toei Subway. Pero kahit iba-iba ang kumpanya, seamless ang lipat ng tren. Sobrang convenient. Ang tren na ito ay hindi basta-basta. Imagine, bawat 2 hanggang 5 minuto may dumarating na tren at hindi sila nalilate. As in, kung nakalagay 8:15 AM, darating yan exactly 8:15 AM. Pati delays sinusukat sa seconds, hindi minutes, seconds. Kung sanay ka na sa maingay at masikip na tren, magugulat ka sa Japan. Tahimik, malinis, at may kultura ng respeto. Walang tawagan, walang sigawan, at priority palagi ang matatanda, buntis, at may mga kapansanan. May ticket machines na may English, may real-time displays kung anong oras darating ang susunod na tren. At
ang pinakaastig, IC cards tulad ng Suica at Pasmo. Itap mo lang at makakapasok ka agad. At ang bonus, pwede mo rin gamitin ang card na yan sa convenience stores at vending machines. Angas, di ba? Ang pamasahe ay depende sa layo. Ang pamasahe ay nasa 170 yen hanggang 320 yen lang. At kung turista ka, may unlimited day passes na super tipid. Mura na, mabilis pa, kaya hindi nakapagtataka kung bakit milyon-milyong tao ang umaasa sa subway araw-araw. Ang subway system sa Japan ay hindi lang transportasyon. Isa itong simbolo ng disiplina, teknolohiya at respeto sa oras ng bawat isa. Kung ikaw ay bibisita sa Japan, siguraduhin mong hindi mo papalampasin na ma-experience ang ganda ng mga train na to. Isunod natin itong high-tech bus at taxis nila. Toyota Sora Hydrogen Fuel Cell Bus. Ang Toyota Sora ay isang hydrogen fuel cell bus na walang carbon emissions at tahimik ang takbo. May kapasidad ito na magdala ng hanggang 79 pasahero at may advanced safety features tulad ng pedestrian detection at automatic stop system. Hyundai Elect City Town. Ang Hyundai Elect City Town ay isang electric bus na unang inilunsad sa Yakushima Island, isang UNESCO World Heritage Site. Ito ay may 145 kilowatts battery at advanced battery management system na angkop sa mainit at malumigmig na klima ng isla. Smart features ng mga bus. Gamit ang IC cards tulad ng Suica at Pasmo para sa cashless payment. May real-time tracking sa mga bus stops at apps para malaman kung anong oras darating ang susunod na bus. Accessible para sa lahat, may low floor design, wheelchair ramps, at multilingual announcements. Automatic doors. Isa sa mga iconic na features ng Japanese taxis ay ang automatic doors na automatikong bumubukas at nagsasara para sa pasahero. Cashless and multilingual system. Tumatanggap ng iba't ibang cashless payment methods tulad ng IC cards, credit cards at QR payments. Maraming taxi ang may multilingual navigation system at touch screens para sa mga foreign passengers. Autonomous taxi trials. Sa ilang lugar sa Japan, sinusubukan na ang autonomous taxis na may advanced sensors at AI system para sa self-driving capabilities. Ang Toyota Sora ay may external power supply system na maaaring gamitin bilang emergency power source sa panahon ng natural disasters. Ang mga high-tech na bus at taxi ng Japan ay patunay ng kanilang dedikasyon sa innovation at sustainability. Kung nagustuhan mo itong video na to o nakadagdag to sa kaalaman mo patungkol sa kamangha-manghang transportasyon sa Japan, paki-like naman at isubs mo na din. At i-turn on mo na rin yung notification bell para sa part 2 ng Japan. Bakit ka ganyan? Hanggang sa muli, mga di mo akalain. Nagsasabing, mag-isip, magduda, mag-research.